Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, nasa Mexico po ngayon si Mr. Nawat at nakipag-meet siya dito sa mga ulo ng Miss Universe organization sa kanilang headquarters dito sa mga lugar ng mga Latinos and Latinas, and in fact ay nag-uusap na sila ngayon ng mga head just like itong si Raul Rucha at yung bagong ulo dito sa Miss Universe organization matapos na mag-step down itong si Anja Carotatib. So ang sabi ng mga netizen or ang sabi ng mga Pinoy dito sa mundo ng internet ay dapat wag daw nating i-bash itong si Mr. Nawat dahil sa tingin daw ng mga Filipino netizen ay meron na itong say dito sa sa Miss Universe, at kung ibabash daw or kung ano man yung sasabihin ng mga Pinoy ay may posibilidad na makaapekto ito kay Atisa Manalo. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Dapat po ba nating iwasan na mangbabash dito kay Mr. Nawat Echaragressel matapos na siya ay isa na sa mga executive director ng Miss Universe organization. So bumisita po siya dito sa headquarter ng mga Latinos at Latinas ng Miss Universe dito sa South America, and nakipag-usap na rin po siya, nakipag-meeting na siya dito sa mga sa mga ulo na and in fact ay na-meet niya nga po itong si Osmil. So alam naman natin kung gaano rin ka-controversial at ka-influential itong si Osmil. Si Osmil po ang man behind dito sa napakaraming corona ng Venezuela pagdating sa mga beauty pageant. So in other words ay influential itong si Osmil pagdating sa mundo ng beauty pageant, especially dito sa sa Miss Universe. So nakipag-meet na rin siya dito kay Mr. Nawat at hindi natin alam kung ano yung kailang mga napag-usapan. Pero sa tingin natin mga kapolitika ay papunta na tayo sa exciting part. So itong si Mr. Nawat, sa tingin ba natin mga kapolitika hindi na dapat natin siya i-bash dito sa dahil meron na siyang pwesto dito sa sa Miss Universe? Sa tingin ko naman ay dahil we are in the age of information na nga at open space naman ang social media is okay rin naman at wala namang problema dito sa pagbibigay ng mga honest na opinion. Pero to the point na ibabash natin siya at yung sinasabi natin na below the belt na katulad ng ginagawa ngayon ng mga Indian at mga Indonesians dito kay Mr. Nawat ay hindi naman po yun makatarungan. So siguro ay open tayo na magbigay ng ating yung opinion na in a professional way or in a professional manner. So siguro yun ang pwede natin gawin, pero iwasan rin talaga natin, ay totally agree na dapat iwasan natin ang pambabash dito kay Mr. Nawat at sa kanilang mga pageant at yung mga activities nila, most especially yung kanilang mga live selling, kasi I totally agree na nakaka-apekto rin yan sa ating mga candidate. Pero ang pinakamalaking factor pa rin talaga ay kung paano dalhin ni Atisa yung kanyang sarili doon sa Miss Universe 2025, kasi kahit gaano pa natin papuri itong si Nawat dito sa social media, kung hindi niya magustuhan yung attitude or behavior ng ating candidate doon sa Miss Universe ay baliwala pa rin po mga kapolitika. So maganda yung pakikitungo ni Atisa dito kay Nawat. At the same time, yung mga Pinoy rin dito sa social media ay dapat na mag-behave rin dito sa sa mga pagbibigay ng opinion at mga personal na pananaw patungkol nga dito sa controversial na may-ari ng Miss Grand na si Mr. Nawat Echaragressel. Okay? So yun ang aking maging opinion mga kapolitika dito sa mga sinasabi at recommendations ng mga Filipino netizen na hindi daw dapat natin i-bash si Mr. Nawat. Kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, dapat bang hindi natin i-bash si Nawat dito sa social media para hindi maapektuhan ang ating mga kandidata? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.